sinahabol ko lang. Only question. Para Chief. Bakit daw po kailangan ilagay as confidential expense yung pagpapatayo ng OVP na satellite offices? Hindi po namin nilagay as hindi po naka-charge sa confidential funds ang paglalagay ng Office of the Vice President satellite offices. Ang nakalagay po sa confidential funds is yung pagsasurvey ng area kung saan appropriate na maglagay ng satellite offices at targeted yung mga beneficiaries ng mga proyekto ng Office of the Vice President kasi meron tayong commitment to peace and order and national security. Last na lang namin. Yung sa AI technology, ano po yung possible technology na pwedeng payarin sa Pilipinas? Kasi parang pinakita nila doon, yung technology pwedeng magturo sa kapwa-bata, mga ganun. Yes, oo. Napaka halaga na meron tayong discussion at regulation sa technology and artificial intelligence. Dahil kung nakikita mo ngayon sa example ko kanina sa aking speech, merong takot, merong embarrassment sa paggamit ng artificial intelligence dahil akala nila hindi dapat ginagamit yan kasi pinapalitan niya yung tao sa pag-iisip ng tao. Pero yan na ang future ng mundo, hindi lang ng education. Kaya napakaswerte natin na naimbita tayo dito sa Education and Innovation Summit dahil naririnig natin kung ano yung plano ng Republic of Korea with regard to their education technology. At hindi pwedeng hindi natin pag-usapan yan dahil napakalaki ng tulong ng technology sa lahat ng ginagawa natin, hindi lang sa edukasyon. Kung makikita ninyo kanina sa isang keynote, nakita nyo na hindi lang pala sa Pilipinas pinag-uusapan yung burden ng administrative tasks ng teachers. So pinag-uusapan din siya sa iba't ibang lugar sa mundo. And nakita nyo yung suggestion ng ating keynote speaker na dapat gamitin yung technology na available to ease the burden ng mga teachers. At syempre, pag bumababa yung admin tasks nila, sabi nga doon sa study nila, bumababa din yung stress level ng ating mga teachers. Ma'am, nandiyan si Ambassador kanina, naalala ko yung mga Pilipino, 63,000 na daw dito sa Korea. Nabanggit ni Ma'am Tess sa amin na baka magka-DH na tayo dito dahil meron ng pinoformulate na mga agreement and meron din tayong tataas daw yung ma-extend sila dun sa stay nila dito dahil dun sa EPS system. Mamaya magkikita kayo ng mga Pilipino, anong gusto nyong mensahe sa kanila sa mga sumusuporta lalo sa inyo?